Yung mga in-upload ko po kahapon is about Alex, no? Nando kami sa Costa, nagsusulat siya, tapos nag-multiply siya. So, ito yung book po niya na sinasagutan. At pang 7 years old na yung book. So, multiplication to times tables. At marami na siyang sinagutan dito eh. At talaga namang obsessed na obsessed tong batang to. Meron siya nilagay dito, addition. Tapos, yan, tingnan nyo. Tapos meron din siyang multiplication na pinagsasagutan niya. Saan na ba yun? Hindi ko na makita. Ayan. Yung ito. Yan, sinagutan niya. So, ito, ayan, 2 pages yan. Talaga namang, obsessed siya. Tsaka, magaling siya mag-memorize. So, nabanggit ko na ba, siya po ay 3 years old pa lang si Alex. So, mapapansin naman po natin na si Alex ay advanced po talaga siya when it comes to, to reading, to writing, at saka when it comes to numbers, marunong siya mag-add, mag-minus, mag-multiply, divide, hindi pa. mahirap na yun, ano. Anyway, so, ang mga pinapanood niya kasi, puro addition, subtraction, tsaka multiplication. So, wala pang division. At ayoko rin naman siyang ilagay dun. Kasi, is only young. Anyway, nakita namin na obsessed siya at the age of, mga 18, between 18 and 20 months. Kasi 18 months pa lang siya, nag-start na siyang magsalita noon. At nag-start na siyang magsabi ng numbers. Nung nag-start siyang magsalita, kasi delayed siya sa speech eh. So, nung nag-start siyang magsalita, numbers agad yung kaya niyang sabihin. So, marunong na siya magbasa ng numbers, una 1 to 10, tapos hanggang sa naging 1 to 20, hanggang sa naging 1 to 100, tapos tuloy-tuloy na. And then, nakita namin na super obsessed siya. So, sa mga videos, nagustuhan niya yung mga anything that's related to numbers. Kaya, pagdating sa addition, subtraction, tsaka multiplication, napakagaling niya mag-memorize. So, masasabi natin gifted siya. Kasi compared sa mga ibang bata, no? Meron pong condition si Alex na nabanggit ko na sa dating mga videos ko. So, siya po ay may hyperlexia. At ang hyperlexia po ay yung advanced na, yung mga batang advanced na magbasa, magsulat, ganun. So, i-check nyo rin po sa Google para talagang makita nyo kung ano talaga yung meaning nun. Ang masasabi ko lang, yung mga hyperlexic, isa siya sa spectrums ng wide spectrum ng ASD. So, yung mga may autism. So, ASD stands for Autistic Spectrum Disorder. Pero ngayon po dito sa UK, sinasabi na po nila na ASC. Kasi hindi na po siya disorder. Yung C is condition. So, Autistic Spectrum Condition. At ang hyperlexia is part of ASD or ASC. At yung mga ADHD, kung narinig nyo na po yan, isa rin po siyang part ng spectrum ng ASC or ASD. So, let's say na lang ASD kasi yun ang very common eh. Although, ini-start pa lang nilang i-implement yung ASC. So yun, si Alex po, pagka gusto niyang na-entertain siya, is not very entertained with toys. Kaya nga, sa previous kong video, bumili din ako ng mga toy. Ay, hindi pala bumili. Nag-rent po ako ng mga toys. Kasi, marami na kami mga toys dito na na-stock na hindi na po niya ginagamit. Mabilis siya magsawa kasi hindi talaga siya, sabihin nating maka-toys, maka-books talaga siya. Kaya naman, sabi ko, okay, gawin na lang natin is mag-rent na lang tayo ng mga toys kasi at least pag nagsawa siya, pwede natin ibalik tapos mag-rent na naman tayo ng bago. Hindi yung katulad ng magbabayad kami ng toys tapos mananawa na siya tapos bibili na naman kami, yung ganun. So, maganda yung rent na lang. Anyway, pag na-encourage naman siya maglaro sa toys, nagiging fixated siya sa toy for like an hour.
30 minutes to an hour. Depende kung gano'n niya kagusto yung toys. Pero after that, wala na. Actually, nung nakaraan, natuwa kami kasi nagustuhan niya yung dinosaurs. So, bumili ako ng maraming dinosaurs, but then ayaw na niya ngayon. So, yan, dyan lang, pinapabayaan lang niya. Tapos, nagustuhan niya rin yung mga truck, pero ngayon ayaw na niya. Parang sandali-sandali lang yung gusto niya. Pero when it comes to books, talaga naman, lalo na yung mga may ganito numbers. So, every time na lumalabas kami para ma-entertain siya, binibigyan ko siya ng activity book na ganito. So, thankful ako dahil may ganito. Kasi kung wala, kailangan ko mag-download ng mga apps sa iPad. Tapos, ewan ko ba bakit ngayon sa mga iPad, talagang mga may bayad na. So, mas maganda yung ganito. Although, 60, kumbaga, magkano ba ang palitan ngayon? Mga 60 plus 70, gano'n, no? So, 1 pound siya, 99p, to be exact. Pero, itong book na to, it would entertain him for an hour. More or less. Tapos, the next day, pwede niyang balikan. Yung ganon, minsan, ulit-ulit niya pa. Ganyan. So, ayun, yun po yung diagnosis namin. Kasi, hindi na namin siya pinadiagnose sa professional kasi what's the point? Kasi it's still part of the ASD. Kaya po, sa amin, hyperlex siya. Kami na yung nag-diagnose dahil pasok siya sa lahat ng mga symptoms. Kaya, sumali na rin ako sa group ng hyperlex siya dito sa UK. And everything, pare-parehas kami. Actually, I think mas advanced pa nga si Alex kasi yung iba, nagbabasa, nagsusulat, obsessed din sa numbers at sa letters, pero si Alex, nagmumultiply na po. So, masyado siyang advanced pagdating doon. When it comes to reading, medyo nawala na rin yung reading niya. I mean, marunong siya magbasa. Kasi susulat siya, di ba? So, marunong siya magbasa. Pag sinabi kong i-spell mo yung ganito, marunong siya mag-spelling. Pero, tinatamad. Unlike before po, utusan po siya magbasa ng story. Naku, napakagaling magbasa. At napaka-patient magbasa. Ngayon, wala na. mas gusto na niya yung numbers. So, pero marunong pa rin siyang magbasa. Tinatamad na lang. So, yun po yung yun po yung sitwasyon namin. Yung sitwasyon ni Alex, no, na meron siyang hyperlex siya, kaya siya more on numbers. So, hindi po namin siya pinilit na mag-memorize. On his own lang. Nag-start yun sa flashcard actually. So, bumili ako ng flashcards na 1 to 20. Tapos, ang bilis niya magbasa. So, nagulat ako, okay, so marunong na siya agad magbasa. And then, when it comes naman sa videos, kunwari pinapapanood ko siya ng alam mo yun, yung mga educational videos, tuwa talaga siya pagdating sa numbers. As in, talagang gusto niya. So, doon na namin siya nakitaan na talagang obsessed siya when it comes to numbers. So, yun po. Good morning, guys! Yan, nakaligo ako ngayon kasi meron na kaming childcare. Dito na si Ate Marisa, kaya nakaligo na ako. Anyway, mag-start na ako mag-work soon. 8:30 ang pasok ko, and si Alex din 8:30 rin siya pupunta sa kanyang nursery. Okay. Hello guys. So dito na ako ngayon sa bahay. Galing pala akong nagpa-dentist ako. Tapos ngayon, check up lang yun dapat check up lang. Tapos sabi niya meron daw akong maliit na cavity. So, sabi niya, pwede natin i-filling o pwede rin namang hindi natin i-filling today. Tapos, we'll just gonna monitor it, sabi niya. Sabi ko, i-filling na lang ngayon kasi ang hirap mag-annual leave. Wala na akong annual leave. Kung magka-problema in the future, tapos mag-annual leave ako, wala na. So, sabi ko, ilang minutes ba? Sabi niya, lang naman, mga 15 minutes, mabilis lang. Sabi ko, pwede ba ngayon? Kasi meron akong 1 hour na break today for the, lang naman, check-up lang ina-expect ko eh. Kaya po ako ganito magsalita kasi nilagyan nila ng anesthesia. So, ayan. Kulit. Hindi ako
kaya gumalaw. Dito kasi yun sa taas. Kaya parang ito din, numb din siya. Wala akong maramdaman. Hindi ko alam kung hanggang kailan tong ano na to. Itong anesthesia. Siguro mga in 30 minutes. Hopefully wala na. So, ang binayaran ko guys dito para consult is 20, magkano ba yun? 24 ba yun? Tinan ko lang sa aking basta 20 plus. Tinan ko sa aking bank account later. Tapos yung 44 naman yung filling, 44 pounds. Iba pakiramdam. Okay, so mag-unbox na tayo ng packages from Temu. Yung Temu po ay para siyang Shopee. Cheaper version ng Amazon. Ay, ganito lang pala siya. Napakaliit. Cellphone holder. Para sa kotse. So, marami kami akong binili para sa car. Cellphone holder. Ayan. Oh, nice. Okay. Foot massage. So, this is a thigh massage. Neck massage. Next, cellphone holder. Yan siya. Talagyan dito yung cellphone habang nag-jogging. Ang cellphone ulit. So, this is a necklace. Yan, pang grip. Para sa carpal tunnel syndrome. Dahil kakatight. Wala ka ng lakas. Next. Cellphone holder pa na naman pala to. Sa belt. Cellphone holder for the belt. Yan. Tapos ito naman, alam mo ba ito kung ano ito? May idea ka? Sa paa, pang massage sa paa. Alam mo ito? Tama. Pang massage sa fingers. Fingers naman. Kasi nga, ang problema ko is yung carpal tunnel syndrome. Kaka-type. So, yung hindi na namamassage yung hindi na ano tawag na? Oo, gumagala masyado yung hands. So, kailangan nag-exercise din siya. Cellphone bracelet. Bracelet naman siya. Ay, bakit nagdikit? Ayan. Fingers? Sa toes. Ano lang to, para wala pa 1 pound. Para hindi meron kasi akong kalyo. So, para hindi siya magdikit. Para hindi ka magkakalyo. Yung itsura natin. Key holder. Sa cellphone ulit. Cellphone holder. Ewan ko ba't ang dami ko palang nabili pang cellphone. Sa cellphone din siya. So, ikakabit mo siya sa likod. Ako yung sticker. Para siya tutatayo siya. Ganyan na. Okay. Ganon. Ito. Scotch tape. Oo, pero nanotape siya. Ba't ko nga ba ito binili? Para sa hindi ko sure kung bakit ko ito binili. Baka para doon sa ilalim nung table ko doon sa desk. Ito na yun. Ito, alam mo ito, te. Hindi. Para saan ito? Lagayan siya ng plates.
Ito yung, ito yung pang dish rack. Ito. Alas ka parehas lang yung isa. Pero sa kamay. Yung isa pa ito, stress ball. Tapos, bumili din ako ng ito, para sa kotse. Lagay na naman ng cellphone. Okay. Any idea? Anong plates? Ulit. dalawa binili ko para doon. Tapos, ang plano ko nga kasi is yung dishwasher is didispose ko na para magkaroon ng space. Tapos, at least doon na tumutulo sa sink. And then, after tulo, diretso na dun sa cupboard. So, yan, dalawa. Adjustable naman siya. Dapat pala, isa lang palang ang kasha. Ayan! Very good ko dyan. Tapos yung isa, kunin natin. Oh. Kasha? Ay, meron kasi na yan to, no? Mas maganda pa talaga. Kaso, ito, malalaki. Malalaki siya. Ayun, maliliit. Ang kakati na natin. Pagkasyahin natin to. Yung maliit. Yan lang ang kasya. Charot. Yan lang. Kasi pag malaking plates na. Tsaka hindi pantay. Oo nga, ang pangit. Magkano ba bili ko dyan? Hindi pantay yung taba. Oo nga, may maliit, may mahaba, may maliit. Meron tayong ganito. Shucks! Para saan nga ba to? Alam ko pang linis siya. Malinis ba ito ng ano? Brush. Hindi ko sure kung paano siya i-assemble. Parang kulang. So, there you go. So, this is the body massager. Ano pala siya? 348. 328. medyo mahal pala siya. 5 pounds and 0.9 times. So, is 2.68. Natutuwa ka sa reaction mo. Ito ay 5.98. It's 2.30. Ayan! Yan, 2.39. 2 and 38. This one is 88p. Ito naman is 1 pound and 78. 1 pound and 79. 3 pound and 98. A place holder. 1 pound and 38. 1 pound and 08. Para lang ako nag-live selling. At yung clip dun sa likod ng phone, 1.1. Ay, 1.11. Ito, 2.99. 58p. 58p, dalawa. Pero ito yung pinaka-gusto ko sa lahat ng binili ko. So far. At yan yung pinakamura. At yun ang pinakamura. And then ito, 1 pound and 39. Pang car, cellphone holder, 1 pound and 57. Tapos, ito, na hopefully magamit natin. 0.86. Ay, parang ito magugustuhan ko, 0.86 lang. Wala Kasi pang mas 1 pound. mura. Tsaka feeling ko magagamit ko to. Talaga, ng sobra-sobra. At ito ay 1 pound, 1 pound 28. So, what do you think? Not bad sa price or bad? 1.28. Okay lang din kasi 1 pound lang. Siguro nasa 25 lang yan sa Divisoria. Yun lang. At malaki na yung kinita ni Temu dyan. Ito medyo mahal. 6.99 isa. Pero So, in-adjust ko dalawa na siya. yan. Nanilock ko na yan eh. Ano lang? Ay, ito pa ayan, pala. So, parang 7 pounds isang peraso. 1.38. Yes! Actually, maganda. Maganda naman siya. Massage. Pero feeling ko okay yan. Okay tong massager na to sa paa. Ito, hindi ako sure. Pero si Alex nag-e-enjoy.
Kasi ginangat-ngat niya. Na-exercise yung ipin. May nalaman kami. Natatanggal pala ito. So, ang gagawin dito, pwede mo siyang idikit, tatanggalin mo to, didikit mo siya dyan, adhesive. Tapos, tsaka mo siya ikakabit. Ayun. Yun pala siya. So, may purpose siya. Mga ignorante lang. Ayun. Walang din kasi sa